Tayong lahat ay dumadaan lamang dito. Tayong lahat ay dayuhan lang, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumadaan lamang sa daan. Panandalian lang, temporary lamang tayo dito. Ano yung inihanda natin para sa sarili natin sa kabilang buhay? Pag namatay tayo, anong preparation natin pagkatapos ng kamatayan? Anong preparation natin doon sa mahsyar? Doon sa pagtitipon sa araw na napakalapit ng araw sa mga tao. Walang makain, walang mainom, walang masilungan. Anong preparation natin para doon? Anong preparation natin sa pagtahak natin? Doon sa sirat, doon sa napakatalim, napakaliit na dahanan na nasa ilalim niya naglalagablab na apoy. Anong preparation natin? Anong preparation natin para makuha natin ng Jannah ng Allah na ang lahat ng gusto mo'y makukuha mo? At preparation natin sa neraka jahannam na maiwasan natin sapagkat lahat ng problema nandun na sa neraka jahannam. Anong preparation natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Na kung kaya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpaalala sa atin, ganito dapat ang Muslim, ganito dapat ang Muslima. Panindigan mo bilang isang mananampalataya na ikaw ay isang Muslim, na ang isang Muslim ay merong panuntunan sa buhay, merong direksyon ng kanyang buhay, merong sinusunod, merong kang kitab, Al-Quran Al-Karim, at merong kang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, hindi ka gagalaw dito sa dunya na kung ano lang gusto mo, kundi kung anong gusto ng Allah na lumikha sa'yo. Kung ano ang sinabi ng propeta na guide mo, na teacher mo, yun lamang ang susundin mo. Kaya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang mapagmahal sa atin na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagbuhis ng kanyang buhay, ng kanyang pamilya, ng kanyang kayamanan, ng kanyang lugar para lang itayo ang agama Islam, para lang palaganap ang agama Islam at nakarating sa atin. Sabi niya mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa hadith na dumaan kay Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, na ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah al-amani, rawahu at-Tirmidhi. Ang matalino daw, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang tunay na magaling, ang tunay na matalino ay yung tao na kinukwenta niya lagi ang kanyang sarili. Tinitingnan niya ang kanyang sarili. Minomonitor niya ang kanyang sarili. Lagi niyang kinukwenta ang kanyang sarili. Ano yung preparation ko pag namatay ako? Ano yung gusto kong mangyari sa kabilang buhay? Sapagkat dito sa dunya, panandalian lang ako. Ang matalinong tao may preparation. May inihanda. Meron siyang pinaglalaanan. Yan ang matalinong tao. Hindi yung mangyari na ang mangyari sa buhay natin. Hindi pwedeng ganon. Dito sa dunya, pwede mong sabihin, mangyari na kung ano mangyari, pero sa kabilang buhay, pag makita na ng tao ang paraiso, ang Jannah ng Allah, wala nang pagdadalawang isip. Yun ang gusto ng tao. Pag makita na ng tao ang neraka jahannam, hindi na yung magdadalawang isip, iiwasan niyang neraka jahannam. Anong preparation mo para sa tunay na pangyayari sa buhay natin sa kabila? Ito yung matalinong tao. Always minimonitor niya ang kanyang sarili. Binabantayan niya ang kanyang sarili bago pa niya bantayan ng ibang tao. Bantayan niya ang kanyang sarili. Bantayan niya ang kanyang pamilya na kanyang obligasyon. Bantayan niya ang kanyang kayamanan, saan niya ginagastos, paano niya nakuha, paano niya ginastos. Bantayan niya ang ilm na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Na iparating ba niya ito ng tama? Na iparating niya ba ang gusto ng Allah? O di kaya gusto lang niya may parating ang kanyang sarili makilala? Bantayan ng tao ang kanyang sarili. Para saan ka gumagawa? Para saan ka nagbibigay? Para ba sa sarili mo o para sa Allah subhanahu wa ta'ala? Always ganyan dapat ang isang Muslim. Binabantayan natin, kinukwenta natin ng ating mga sarili. Bago pa tayo kwentain sa kabilang buhay. Paano mo ginastos ang kabataan mo? Saan mo ibinigay o paano mo ginugol ang kaalaman mo? Paano ka naka-income? At paano mo ginastos? Subhanallah. Ang buhay mo, oras mo, saan mo nilaan? Lahat niyan, sapagkat ang dunya na ginagalawan natin ay hindi biro. Ano yung ginawa niyo sa biyaya ko na binigay sa inyo? May araw ng pagtutuos. Diyan pa lang sa kaber, ay may pagtutuos na. Tatanungin ka na doon sa pakuburan, doon sa libingan. Man Rabbuk, sinong Panginoon mo? Madaling magsalita Allah. Hindi.
Madali dito sa dunya, pero doon sa kabar, hindi na madaling isagot ng Allah. Hindi madali, kaya doon sa neraka Jahannam, hindi mabanggit ng mga kufar ang Allah. Ya Malik, patayin na kami, tapusin na kami ng iyong Panginoon. Hindi niya masabing aming Panginoon. Bakit? Hindi mo na kayang masabi kung anong hindi mo ginagawa dito sa dunya. Ang masasabi mo lang, ang mababanggit mo lang kung ano ang ugali mo dito sa dunya. Kung ano pinakita mo dito sa dunya, kung anong sinabuhay mo dito sa dunya. Kung totoo ka, makikinabang ka hanggang sa kamatayan mo, pakikinabangan mo magiging totoo. Pero pag sinungaling ka, hindi ka naging totoo sa Allah dito sa dunya, madadayang mong tao. Pero sa pakuburan, hindi mo na madadayang Allah. Masasagot mo kung anong ginawa mo dito sa dunya. Kaya yan ang pag-ingatan natin. Yan ang preparasyonan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Diyan ka masasabi na ikaw ay tunay na matalino. Ang tao naman, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tao na mangmang, kulang sa kaalaman, kulang sa pag-intindi, ay ang tao at ba'a nafsahu hawaha. Sinusunod niya kung ano ang gusto ng kanyang sarili. Naudzubillah. Kung anong gusto ng kanyang sarili, yun ang gagawin niya. Magsadaka, maging mabuti sa magulang, alagaan ng kanyang pamilya sang-ayon sa turo ng agama Islam. Manamit sang-ayon sa turo ng Islam. Magsalita, gumalaw sang-ayon sa turo ng Islam. Gusto nilang bumalik. Gusto na nilang magbalik. Nagtauba na sila doon sa neraka Jahannam. Ang neraka Jahannam hindi lugar lang tauba. Ang tauba dito sa dunya, habang buhay ka, panahon na magtauba, panahon magbalik loob, kahit gaano ka pa kasama, basta't buhay ka pa, ay mayroon kang pag-asang magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag lang pag namatay. Pag namatay, wala na. Kahit ano pang ikanduli sa iyo, pagkain na para sa iyo, hindi man na maibabalik kung anong nagawa mo. Ito lang, nabuhay ka. Maging seryoso ka kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi pinipili kung sino marunong, hindi marunong, mayaman, mahirap, bata, lalaki o babae, pareho tayong tatanungin. Kaya magpaalalahanan tayo habang buhay, dito tayo magtauba. Hindi ang tauba doon sa neraka Jahannam, wala nang tauba doon. Wala nang tauba doon. Maliban lang kung patawarin pa ng Allah ang tao. Ilalabas pa ng Allah mula sa neraka Jahannam pagkatapos na linisin. Yun ay hikmah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat napakabuti ng Allah na kahit gaano kasamang tao, ngunit meron pang la ilaha illallah sa kanilang puso, ilalabas pa rin ng Allah. Pero wag natin sanang matikman. Sapagkat ang init ng neraka Jahannam hindi natin kaya. Dito pa lang sa dunya, hindi tayo makaramdam ng ulan, sobrang init. Hindi na natin kaya. Yung pa kayang pangarapin ng tao doon na kung magtauba, hindi natin kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam.